Pero may vids na ako dun eh. Pero if ever di nyo maintindihan dito guys, try nyo panoorin sa kabila. Mas malinaw siguro yung mga sa kabila. So actually guys, pagdating sa rotation kasi, pwede kang gumamit ng ng quadrant. Ulit. Ito nang ginawa natin. So, pero ganito mo siya gagawin. Di ba sabi natin, yung quadrant na ito is positive, no? So, let's say may given tayo na ordered pair na xy. Ito yung original na given. Original. Yan. Ngayon, pag i-rotate natin siya sa... Dapat alam mo syempre yung clockwise tsaka counterclockwise, no? So, yung clockwise, by the way, that is paganti ikot. Same sa orasan, kaya nga clock. Diba? Then, pag counterclockwise naman, baliktad. So, pwede siyang 90, 180, tsaka 270 na. So, kapag ito yung original mo, then, i-rotate natin siya, let's say, 90 degrees counterclockwise, papunta dito sa kabila. Yung xy natin is magiging negative y, tapos x yung ordered pair mo. Kumbaga guys, mag-multiply ka ng negative sa y, negative 1, pero siya yung magiging value ng x mo doon sa kabila. Hindi yun na-gets? Hindi, ibig sabihin ganito. Kung ito yung x, ito mo siya lalagay sa y na part. Then yung y mo mapunta doon sa x na dapat. Diba ito yung x? Paano mo explain? Pero magiging negative y siya lang. Pero kung 180 naman, for example, diba sabi natin, 90, 180, andito siya. So, ito naman, magpapalit lang ng mga signs. So, big sabihin, yung original mo na xy, magiging negative. Magka-times ka lang both by negative 1. Nakakaantok nga yung boses ko, alam ko naman eh. Kaya nga pag nag-edit ako, tinatamad ako eh. Pag naririnig ko yung boses ko. So, meron tayong x tsaka y. So, basically, ginagawa naman, kapag nandito siya i-rotate, is magiging positive yung y, then magiging negative yung x. O, alam ko naman yun, na ganun talaga. Kaya nga, ngayon pag nag-edit ako, dire-diretso na eh. Cut ko lang dito, cut ko rin yung ending. Hindi ko na kinakat yung gitna. Anyways, so ganito yung magiging pattern mo. So, paano yun? Paano ba siya papasimblehin? Paano ba ito papasimblehin? So, let's say, sige, meron tayong point A, let's say 2,5. Then, i-rotate mo siya. Rotate 90 degrees clockwise. So, ano yung magiging ordered pair mo? Ano yung magiging A prime? Mamaya. Topic natin yan mamaya. Na 270. Pero actually, pares na lang to eh. So, kung meron kang A prime, i-rotate mo siya ng 90 degrees, yung 2,5 mo. So, saan siya pupuntang quadrant? By the way. So, dapat alamin mo muna kung saan siyang quadrant mapupunta. Kung parehas to positive, ibig sabihin, ito yun parte sa quadrant 1. And kung 90 degrees clockwise siya, mapupunta siya sa quadrant 4. So, sabi natin, yung ordered pair ng quadrant 4 is positive, negative, di ba? So, ibig sabihin, guys, kung ito yung x, ito yung y, yung y mo dito, which is ito siya, kakapi mo lang yun kasi positive pa rin siya eh. Pero yung x mo doon, mag-multiply ka ng negative 1. So, kung yung given mo is 2, ibig sabihin, yung magiging
2 natin is magiging negative 2 na siya. Magka-times ka lang ng negative 1. Lagi. And remember guys, kung i-rotate mo siya ng 90 degrees clockwise, eto same lang din to pag na-rotate mo ng 270 counterclockwise. Bakit? So, ibig sabihin kasi guys, kung ito yung ano natin, kung ilagay, yung quadrant natin. So, di ba ito yung 2,5, for example, dito siya part. Pag ni-rotate mo siya ng clockwise 90 degrees, mapupunta siya dito. So, let's say point. Mapupunta dito yung point mo. 90 degrees clockwise yan. Then, pag na-rotate mo siya counterclockwise, 270 counterclockwise. So, kung ito is 90 degrees, tong quadrant na to, pupunta siya dito 180 degrees. Then, pupunta siya dito 270 degrees. Pero counterclockwise. Ibig sabihin, parehas lang sila actually. Yung rotation mo ng 90 degrees clockwise is same lang yung answer pag na-rotate mo siya ng 270 counterclockwise. Ganon din yan kapag yung given is 90 degrees. Kumbaga, same lang siya sa yung 90 degrees counterclockwise is same lang to sa 270 degrees clockwise. Then, sabi nga natin yung kanina, yung 90 degrees clockwise mo is same lang siya sa 270 degrees counterclockwise. Ayun siya, ibig sabihin. Pero ang mahalaga kasi dito, dapat ito minamaster nyo itong format na eh. Kunyari, ano magandang given dito? Actually, mental, pwede mo to eh. Sabi ko nga eh, diba? Kunyari, meron tayong B. Let's say, negative 3, tsaka 5. Then, rotate natin siya. Let's say, 90 degrees. Clockwise. So, ano na maging itsura niya? So, para hindi ka mahirapan, sabi nga natin, gawa ka lang ng quadrant mo. So, ilagay mo yung point na negative 3 tsaka 5. Sa quadrant to yun. Diba? Kasi yung quadrant to natin is, yung order pair niya is negative tsaka positive. So, ngayon, kung i-rotate mo siya ng 90 degrees clockwise, saan siya na quadrant mapupunta? Anong quadrant na siya? Kung ito yung quadrant 1, quadrant 2 mo, quadrant 3, quadrant 4. Kung i-rotate mo siya ng clockwise, mapupunta siya sa, di ba, ang clockwise, ganito yung tsura. Diba? So, kung dito ka, pupunta ka dito. So, dapat yung point mo, dito na pupunta. Ngayon, ano bang ibig sabihin sa quadrant 1? Ano ba yung ordered pair ng quadrant 1? Di ba pareha siya positive? Ibig sabihin, wala kang negative na value dapat doon ng ordered pair mo. Wherein sabi natin guys, magiging 3,5. 3,5 ba? Di ba sabi natin yung ordered pair na ito is, paano ba i-explain to? Ito, tingnan mo yung pattern. Di ba kung meron kang negative
na ordered pair dito, let's say negative y tsaka x. So, ibig sabihin, yung part mo dito, sa unang pair ng ordered pair mo, o yung x value mo doon, siya yung mapupunta. Paano ba ito explain ng madali? Hindi ko siya ma-explain ng madali, pero hindi ko alam kung naiintindihan niyo eh. Pero ang maano kasi dito is hindi siya pwedeng parehas negative kasi pag ginawa mo siyang negative, mapunta siya sa quadrant 3. 'Di ba? Kasi ang ordered pair natin dito, guys, is parehas positive. Ang quadrant 3 kasi is parehas negative. So, ibig sabihin, dahil clockwise yung rotation natin, dito mo siya mapupunta sa quadrant 1. So, x na agad yung parehas negative. Ngayon, ang gagawin mo na lang is i-interchange mo to. Kung negative yx to, guys, so let's say sabihin natin, ito yung y natin. Ito yung x. Then sabi natin sa quadrant 1, di ba xy siya? Ha? So, ibig sabihin, ito magiging 5 dapat. Then, yung y natin, mag-multiply lang tayo ng negative 1 lagi. Para maging positive siya. So, magiging 3 to dapat. Kasi nasa quadrant 1 nga. Lagi ka lang nag-multiply ng negative 1. Depende kung saan mo siya niro-rotate. So, kunyari, dito siya galing sa 5, 3. Na ang quadrant 2 natin is negative y tsaka x. Paano ba ito papasimplehin? Napasimple ko ito sa nakaraan actually. Paano ba ito pasimplehin? Ito na kasi siya actually. Pero, kung aanahin mo siya, wait lang. Sinising ko nga. Oo, pwede mo siya lagyan ng pattern actually. So, ulitin natin. So, meron tayong xy. Then, i-rotate mo siya 90 degrees clockwise or 270 counterclockwise, sabi natin. Yung magiging ordered pair niya, guys, is magiging negative y tapos negative x. So, ibig sabihin, mag-multiply ka lang ng negative 1 sa x para maging negative. Lagi ka mag-multiply ng negative 1. So, lagay natin dito. Times negative 1 sa x. Ito yung x mo. Pero dapat ganito yung pattern mo. Baka naman ang ginawa mo, ito yung x, ito yung y. So, mali ka pa rin doon. So, for example, meron tayong given na 2 tsaka negative 3. Then, i-rotate natin siya same dito. So, ibig sabihin, guys, kung ito yung x natin, tapos ito yung y, ano magiging sagot? Pero madali ito sa graph eh. Actually, mas madali ito sa graph. Paano ba ito napasimplahin? I think, naguguluhan kayo lalo. Feel ko, naguguluhan kayo. Kuya, ano yun? Di ba pag number is x-axis muna? Oo, sa ordered pair. Lagi naman ganun eh. Pero dito kasi guys, nirotate natin yung given. So, ibang usapan kasi yun eh. Bali, ang sundan mo na lang is yung pattern. Pero kung naintindihan nyo dati yung sinabi yung ginawa sa nung nakaraan pagdating sa drawing kasi. Paano ba ito papasimple? Para maintindihan nyo. Anyways, wait lang ah. So, meron tayong xy. Rotate natin siya ng 90 degrees counterclockwise. Tapos 270 clockwise. Pares lang yan.
So, yung maging ordered pair naman nito guys is negative yung y, pero positive yung x. So, ibig sabihin, nagka-times negative 1 ka. Sa y. Eto kaya, anong magiging ano neto? Ay, nga yung magiging pattern mo eh. Paano ko ba ito i-explain ng ano? Kasi kung image siya guys, ang hirap i-explain. Hindi kasi ako magaling mag-drawing eh, pero ano mo, tingnan mo. Sana maintindihan nyo. Pero, so, kunyari, eto, i-rotate mo. Di ba, pag ganito, 90 degrees. Ha? So, kung ito yung image mo na ABCD, pag ni-rotate mo to ng 90, igaganyan mo siya. Tama? 90 degrees kasi. Pag ganun siya dapat, clockwise. So, ibig sabihin, pag napunta dito yung image mo, ganito na itsura niya, nakatayo na siyang ganyan. Kasi yung A mo, mapupunta dito. Mapupunta dito yung B, tingnan mo. Tama ba? Tabay tanungin. Ay, dito pala yung A. Baliktad. Ito yung D. Umangat kasi siya, guys. Tingnan mo ha. Dito na yung A. Dito na yung D. Dito yung B. Tapos dito yung C. Which is, eto siya. Hindi ko na maintindihan niya eh. Pero, dapat, I gets eh. Pinuperse. Uy, hindi yun naintindihan. Panoorin nyo na lang sa YT. Mas malinaw yan, I think. Pwede mo kasi i-rotate ng ganyan. Pero mahirapan ka na pagdating sa ordered pair, I think. Pero kung image, kunyari, ito i-rotate mo naman siya papunta dito. So, ito hihiga. Diba? Tingnan mo. Pupunta siya ng ganyan. So, ito yung A mo. Pag na-rotate mo siyang ganyan, ang hirap. Ang hirap. Ganito, diba? Ito, yung A. Yung A. Pag na-rotate mo siya, kakahiga na siya. I think hindi ko siya napapaliwanag ng maayos. Ang gulo, no? Pero, ito na lang yung pattern niya actually. So, anong magiging sagot kapag mayroon tayong 2, 3? Sabi natin, magka-times lang naman doon ng negative 1 sa x. Diba? Ano nga, ilagay mo nga eh. Ano na magiging sagot? Diba sabi ganito yung format? Diba? Kung meron kang 2 tsaka negative 3, ano ba yung x natin doon? Diba yung 2? Yung y mo is yung negative 3. So, kung magkakaroon ka ng format, pag nirotate mo siya na 90 degrees clockwise or 270 counterclockwise, yung y mo is magiging, eto pa rin kasi hindi naman siya nagbago ng sign, magiging negative 3 pa rin siya. Pero yung x natin doon is magka-times ka ng negative 1. So, ibig sabihin guys, kung ito yung value ng x mo na 2, magka-times ka nga doon ng negative 1. So, magiging negative 2 dapat siya. Bali, ang i-consider mo guys, itong pattern. Hindi pinansin yung joke. 6, 7. Anong joke? Anong joke doon? Anong joke mo? Hindi ko nakita. Alin dyan? Pero ito guys, so let's say meron tayong 90 degrees clockwise or 270 counterclockwise. So let's say, sige, let's say 2 and negative 3 pa rin. So, pag nirotate natin siya, ano na magiging sagot?
Siguro, hindi ko alam kung anong tawag nyo dito pero geometric transformation siya guys. Pero meron ito sa YT ko na nakapost na yung mas malinaw na explanation. Pero ikaw, kung naintindihan mo to, edi mabuti. Pag hindi, ako lang yan. Anong sagot dito? Negative 2 tsaka 3. Sigurado ka na dyan? Diba sabi natin, kapag 90 degrees counterclockwise, tsaka 270 counterclockwise parehas line. Ito yung pattern mo. Negative y tsaka x. So, big sabihin, lagyan mo siya ng ordered pair sa taas. XY. So, sabi natin, magka-times ka ng negative 1 sa y mo. Kung ito yung negative 1 mo, ay negative y, ay yung y mo, which is negative 3. Times ka ng negative 1, magiging positive yun. Then, yung x mo, ito yun, which is 2 pa rin. So, ito na siya. Mapupunta siya sa quadrant 1. Kasi parehas positive eh. So, kung hindi mo naintindihan, visualize natin. No? So, dito sa part na to guys, yung 2, negative 3 natin. Ano bang quadrant to by the way? Saan mo to matatagpuan na 2, negative 3? Anong quadrant? Quadrant to ba to? Positive tsaka negative? Hindi. Nasa quadrant 4 yan. So, basically, ito yung quadrant 1 mo, quadrant 2, quadrant 3, tsaka quadrant 4. So, kapag positive, negative, nasa quadrant 4 yan, no? Dito siya. So, sabi natin, i-rotate natin siya clockwise 90 degrees. Di ba? So, pag ni-rotate natin siya counterclockwise, ay clockwise 90 degrees, mapupunta siya dito sa quadrant 3. Which is, ang ordered pair ng quadrant 3 is parehas negative. Okay, dapat yung ordered pair mo na bago doon is parehas negative. Then, pag na-rotate natin siya ng counterclockwise, 270, galing dito pa rin yung babagsak sa quadrant 3. Kasi ito 90, counterclockwise. 180, counterclockwise. 270, counterclockwise. Then, kunyari, pagdating dito. So, itong ordered pair mo na 2, negative 3, di ba nasa quadrant 4 pa rin to kasi parehas lang nga sila ng given eh. Bali yung rotation ng magkaiba. So, remember, kung nandito yung point natin, nasa quadrant 4, which is positive, negative, and i-rotate natin siya ng 90 degrees counterclockwise, mapupunta siya dito sa quadrant 1. Kaya siya parehas positive. Then, pag na-rotate mo naman siya ng clockwise 270, dito pa rin yan pumasok. Kaya ang tatandaan mo lang dito guys is yung pattern. Basta pag nag-rotate ka ng 90 degrees clockwise, magiging y negative x yung magiging pattern mo. Then kapag counterclockwise, negative yx. Then pagdating dito sa 180, mag-multiply ka lang both negative. Hindi pa rin naintindihan. Hindi ko naman, pero I think malinaw naman siguro. No? Hindi malinaw. Ilang ikot. Hindi yun ikot ng isang buo kasi ang isang buo, ayun ang isang ikot. Diba? Hindi, basta yung every quadrant, nagme-measure siya as 90 lagi. Diba ang isang rotation is 360. So, hatiin mo yun sa 4, makakabuo ka ng 90 each quadrant. Sabig sabihin, kung dito yung una, nag-rotate ka ng 90, dito yung pupunta. Depende ka ng rotation mo. Pag clockwise, pag ganun, counterclockwise, pabalik.
Basta kunyari, ano ba explain? Basta ganun, each quadrant. Depende kung saan ka nag-start. Basta, ito yung pattern. Then, pag diagonal, madali na lang yan kasi interchange mo lang naman. Mag-multiply ka lang naman both ng negative, di ba? So, kunyari, meron tayong xy ulit na ito. Then, rotate mo siya as 180 degrees clockwise or counterclockwise. Parehas lang yan, guys. Ano magiging sagot mo? Let's say 8 to. Ano yung magiging A prime? So, sabi natin, di ba? Kapag ni-rotate mo siya ng counterclockwise 180 degrees, nag-change ng sign. Ibig sabihin, both na ordered pair mo is magmeta-times ka ng negative 1. So, ngayon, kung meron kang 2, negative 3, then i-rotate mo siya ng 180, magka-times ka dito ng negative 1, magka-times ka rin dito ng negative 1. So, ibig sabihin, yung 2 times negative 1, magiging negative 2. Then, yung negative 3 times negative 1, magiging positive 3. So, bali hindi magpapalit yung position nila, pero multiply ka lang both ng negative. Diba? Kasi nga, kung ilalagay mo to sa graph, so pag in-graph mo siya, diba yung 2, negative 3 natin, sabi natin nasa quadrant 4. Makikita mo dapat yung rotation nito na 180 dito part. So, kung ito yung A natin, dito makikita yung A prime. Wherein ang ordered pair neto is negative tsaka positive. Which is ito yun. Oo, magagamit mo pag nag-teacher ka ng math. Diba? Pero pag sinaksak ka, hindi mo ito magagamit eh. No? Ako nagsasabi sa inyo guys, alam ko ganun gagawin nyo eh. Kuya, paano yung sa sweldo work 120 hours and yung overtime tsaka work on regular holiday? Ano daw? Magpahinga. Hindi ko alam kung naintindihan yung rotation. Pero sabi ko nga guys, kung hindi ko naintindihan dito, panoorin nyo dito. Baka maintindihan nyo na mas mabuti. May bids na ako yan actually dito. And I think mas malino yun kumpara dito sa ginagawa ko ngayon. Ano pa ba? Hindi nyo ito pag-aaralan. Ngayon ko nga lang ito inaral eh. Ngayon nakaraan lang. Pero madali lang naman kasi siya guys aralin. Basta willing ka. Pero syempre, kung napapanood mo na to, edi may idea ka na kung paano siya ginagawa. Mga sweldo. Try mo manood sa YouTube. May mga vids naman sa YouTube. Para mag-gets mo. Mag-AI ka. Dahil intindihin mo doon. Pwede yan guys. Gamitan nyo ng AI. ChatGPT. Pero dapat intindihin mo. Hindi lang basta na ini-AI mo lang. Ano pa ba? Pwede dito. Ito yung sabi ko kanina. Yung sa rotation. Another way. So, kunyari. Ito hindi ko lang mabivisualize nyo to guys Hindi tamang. Para ilagay mo lang yun eh. Kung anong nakalagay na question eh. Lalabas na yun eh. So, remember, ito yung quadrant 1 mo, quadrant 2, quadrant 3, tsaka quadrant 4. Okay? So, gawa pa tayo ng isa. Yan. Yun lang may gets nyo. Pero di ba sabi natin last time, kung ito yung point natin kanina lang, na meron tayong positive tsaka negative na ordered pair.
Then let's say i-rotate natin to 90 degrees clockwise. So saan na siya na quadrant mapupunta? Tingin mo? Uy, dami-dami dyan, hindi kayo sumasagot. Tigil ko na nga to, ayun naman. Joke. Pero guys, eto, mapupunta to dahil 90 degrees clockwise dito sa quadrant 3. Kasi clockwise pa ganun ikot, di ba? So, dito siya mapupunta. Which is dapat magiging negative tsaka negative yung ordered pair mo. Okay? So, dito siya mapupunta. Then, kung 270 rin siya, counterclockwise, dito pa rin siya mapupunta. Pag ganun kasi ikot. Anyways, kung i-visualize mo siya, ganito. Ito yung original, di ba? Gamit yung rotation ng papel. So, sabi natin guys, kung 90 degrees clockwise yung ikot, pwede pa ganun. So, remember ito yung quadrant 1, quadrant 2 mo, quadrant 3, tsaka quadrant 4. So, kung ito siya guys, pag inikot mo siya clockwise, saan siya napunta na quadrant? Diba, pag nakaharap sa'yo to, ito yung quadrant 1 mo nasa pinaka top right. Nasa top right, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. Nung na-rotate mo siya ng clockwise, 90 degrees, ito pa rin yung magiging quadrant 1 mo, quadrant 2. Nasa quadrant 3 dapat yung panibagong point mo. Pag same yung rotation mo, ibig sabihin kung i-disregard mo yung mga quadrant na nakalagay, kumbaga kung yung panibagong cross mo na ganyan, basta yung top right mo, siya yung magiging quadrant 1 lagi. Then kung saan na nakaturo yung point mo, doon dapat makikita yung panibago na point. Pero sabi nga, pwede mo siya i-rotate ng mentally ganyan. Pero kung ang isang turo pa dito guys, ganito naman. Kung nandito yung point, kung 90 degrees yung rotation mo clockwise, i-rotate mo siya, kung gagamitan mo ng papel, opposite. 90 degrees naman siya, counterclockwise. Rotating yung paper So, dapat mapupunta sa quadrant 3, di ba? So, kung clockwise, pag ganito, counterclockwise, pabaliktad. Ganyan. Di ba? Ito naman, di ko lang maintindihan mo, pero tingnan mo tong point mo. Nasa may bottom right, tama? So, pag nirotate mo siya ng counterclockwise, ito yung bottom right mo, which is quadrant 3. So, ibig sabihin, dapat doon mapupunta yung panibagong point. Yan. Pwede mo siya i-rotate ng clockwise. Pwede nga, ganun mo na lang yan eh. Tapos, pwede mo rin siya i-rotate gamit yung para ma-visualize mo. Pero, dapat sundan mo yung pag ganito na format. Kung ano yung mga quadrant. Then, kapag pabaliktad mo siya i-rotate, kung yung original mo is 90 degrees clockwise, i-rotate mo siya opposite. Ang titignan mo doon, kung saan siya nakalagay. Nasa yung original mo na top, bottom right, pag na-rotate mo siya opposite, yung bottom right mo dapat doon siya mapupunta. So, kunyari, nandito yung graph. Then, gusto mo siya i-rotate, for example, 90 degrees clockwise.
Do alam natin pag clockwise dito siya mapupunta, di ba? Pag ganun eh. Ay, tama ba? Oo, yan. So, galing dito, mapupunta siya dito. Ano yun, kahit hindi mo naisipin, ganun yun eh. Pero kung gusto mo siya gamitan ng rotation, galing dito, clockwise. Ito yung quadrant 1. Diba? Clockwise. Mapupunta sa quadrant 1. Kasi quadrant 1 mo, yung top right lagi eh. Pero pag counterclockwise mo siya inikot, kung ano yung, kung nasaan yung original mo na point, diba nasa quadrant 2 siya, pag pabaliktad yung ikot mo, yung nasa quadrant 2 mo, doon mo siya ilalagay. Wherein originally, itong dito is quadrant 1. Pero I think hindi nyo naintindihan. Ang daming paliwanag eh. No? Tapos yung bottom line hindi nyo naintindihan. Hindi ko alam. Pero I think klaro. Pero ewan, malaki. Quadratic inequalities, madami na na-post ko nga yan. Dami ko lang na-post eh. Anyways, dito dami. Kind of. Siguro. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Isipin mo na lang. Gisip ka pa. Pero I think, pero ganun siya ginagawa actually. Anyways guys, kung naghanap ka ng mga vids, sabi natin, nandito yung naka-upload. Ito yung mga quadratic yung mga pinag-live natin nakaraan. Nakikita ba? Yan. Nandyan to actually guys, nung nakaraan wala pang ang thumbnail eh. Kasi tinatamad ako gumawa eh. Dami ko pang in-edit eh. Yung mga nakaraang vids na replay, inaayos ko nga eh. Pero dito yan, hanapin mo lang. Yung trip mo aralin. Then pag wala dito, check mo yung playlist. Yung mga playlist naman yan. Dito ko nilalagay yung mga nilalive ko sa TikTok. Para may viewer kayo. Nox. Hindi. Pero pwede nyo yan dito panoorin guys. So, pinapost ko rin siya sa TikTok. Kaya lang, walang playlist. Eh, meron na sa playlist siya kasi magulo. Dito kasi medyo maayos yung playlist eh. Ang gagawin mo na lang is explore mo kung ano man. Pero pwede may search. For example, nag-search ka. Ayun no, factoring. Lagay mo, hanapin mo. Lalabas na yun, ayun no. Factoring na playlist. Pwede siyang ganun. Pero ikaw na lang mag-explore, syempre.